Magandang araw mga panalig! Samahan nyo nga pala ako sa aking naging adventure sa Ilocos Sur dahil ako ay umattend ng tinatawag na Ilocos Sur Festival. 18 araw na pagdiriwang ng kung ano-anong kultura, pagkain na may kinalaman sa Ilocos at hindi lamang sa Ilocos kundi sa mga karatig probinsya. So ipapakita ko sa inyo mga panalig yung aking naging adventure. Ito nga palang Ilocos Sur Festival ay ginawa o nagsimula noong January 28 at ito'y hanggang February 14 pa. Pagpasok ko nga agad mga panalig sa fair ay nakita ko agad ay puro halaman. So sabi ko, ano ba ito? Puro halaman lang ba talaga dito? Hindi naman pala kasi ito'y sa bungad lamang at pagpasok mo nga, pagkatapos ng ilang hakbang pa ay doon mo makikita ang iba't ibang produkto ng bawat bayan ng Ilocos Sur. So yan mga panalig, kita nyo may mga pangalan yung mga bayan. Napakaganda, ginaya kanila. Bawat bayan ay kanyang ipinapakita kung ano yung kanilang mga produkto. Merong mga banig, merong mga bagnet, syempre hindi mawawala ang longganisa, yung mga cornix, tapos may mga kung ano-ano pa, may mga kumot, etc. etc. So bawat bayan ay may kanyang ganda, mga panalig na inyong makikita dito sa tinatawag nga nilang Ilocos Sur Festival. So mga panalig, ang nakapukaw talaga sa aking paningin dito ay yung dalawang kakaiba na nakita ko. Yung una ay yung tinatawag nilang squash ice cream na talagang mga panalig kakaiba, no? Kakaiba dahil dito lamang ako nakarinig na yung kalabasa ay ginawang ice cream. At mga panalig, alam nyo nung tinikman ko ay napakasarap, napaka-creamy. At isa pa, no, pwede natin ihalin tulad sa, sabi ko nga ay parang cassava cake ang lasa, na may parang leche flan ang lasa noong squash ice cream. Isa pa sa nakapukaw sa aking atensyon ay hindi yung produkto ng Ilocos, kasi bukod dun sa mga produkto ng bawat bayan, may produkto rin ang bawat probinsya na gusto nilang ipakita dito. So meron dito mga produkto, meron nga ditong Batangas, Laguna, Quezon, pero yung produkto ng Tuguegarao, yung chicharabaw, yan mga panalig, yun yung makakita, chicharabaw, ano? Kakaiba dahil ito ay chicharon na gawa sa balat ng kalabaw. So bumili nga ako mga kapanalig at marami pa akong binili. No, kung yung makikita, yan, bahala na kayo, pagmasdan ninyo, pumunta kayo dito nang makita nyo ang ganda, napakadami. At syempre hindi pwedeng mawala yung mga pagkain. Nagpunta rin ako sa pagkain section, bukod kasi doon sa parang pahilera na puro mga furniture, halaman, produkto. Meron ding dalawang side na puro pagkain naman mga kapanalig. Sa kanan at sa kaliwa ay puro pagkain. No, so basta may mga food festival, hindi mawawala yung mga halimbawa ay sisig, takoyaki, shawarma, mga milk tea, coffee. No, name it and they have it. No, pizza, may mga Korean food. Naku mga kapanalig, very overwhelming sa sobrang dami. Hindi ko na talaga may isa-isa. So ngayon, iniimbitahan ko kayo mga kapanalig, pumunta kayo dito sa Ilocos Sur Festival hanggang February 14 pa sila. Don't miss out this chance to enjoy the culture, the heritage, the food, and the many products that Ilocos Sur can offer. So yun lang po mga kapanalig, mag-ingat kayo lagi. Salamat po sa pagsama. God bless. Alam nyo ba mga kapanalig na pwede palang matulog sa airport ng may sariling kama, may masarap na pagkain, at may maayos at malinis na CR? Papaano? Panoorin nyo. Let's go! Nangyari yung pag-stay ko dito mga panalig, parang February pa yata ito ng 2024. Nagpunta ako ng Iloilo at sobrang aga ng flight ko, kaya sabi ko sa airport na lang ako matutulog. At may nakapagturo nga sa akin ng The Wings Transit Lounge. Dito lamang yan sa second floor sa NAIA Terminal 3. At ako'y nag-book online, kaya pagdating ko dyan ng alas 12 ng gabi ay nag-fill out na lamang ako. At dito ang aking ibinook mga panalig, yung tinatawag nilang capsule room. May tigi-tigi sa kayong capsule at dyan kayo matutulog. At maayos naman kahit papaano. Dahil sa loob ng capsule room, yan, bubungad sa inyo ang towel at toiletries. Ito nga palang itsura niya mga panalig sa loob. Yan, saktong-sakto lang para sa isang tao. May kasamang unan, kumot, saksakan, at meron din yang safe para dun sa mga valuable materials natin. Maayos naman mga panalig, hindi ko nga lang ito nire-recommenda doon sa mga taong claustrophobic o takot sa masisikip na lugar. Bago ako matulog, syempre sinilip ko muna yung kanilang pagkain, ano ba yung mga available na pagkain. Kasi kasama mga panalig sa inyong binayaran ay yung unlimited food na isang beses mo lamang siya pwedeng gamitin. At meron dyan mga tinapay, merong mga iba't ibang ulam, at meron din mga inumin, may kape, may juice. Talaga namang ikaw ay mabubusog mga panalig.
Bago matulog ay sinirip ko mga panalig ang kanilang CR. Abay malinis at maayos naman. Pwede kang maligo dito in preparation for your flight. At yan na nga mga panalig, nag-prepare na ako na matulog, nagpalit na ako ng pantulog na damit. At meron tayong blinds dito na pwede nyong ibaba para meron kayong privacy pag kayo natutulog. So yan mga panalig, nagpe-prepare na ako. At medyo naninibago ako kasi nga paghiga ko ay kisame na agad ang kita. Pero okay naman, makakapahinga naman ako dito. And one eternity later, mga panalig, yan. So, medyo may effect, may dilim. Tapos nagliwanag, yan ay madaling araw. Hindi ko alam kung anong oras yan. Titignan natin mamaya sa relo. Nakalimutan ko na. Pero yan ang itsura pagkagising madaling araw. Kasi nga, medyo puyat. Dumating ka ng alas 12. Tapos parang gumising ako ng 5 something yata. Dahil magpe-prepare nga ako para sa aking alas 7 flight. Kaya ako'y mumukat-mukat pa. Yan, tinignan ko yung oras mga panalig. Papakita ko sa inyo. Kasi alam ko, tinignan ko yung oras dyan Hindi ko na lang maalala. Yan, 5:31. Medyo tanghali na pala yan. Pero tinatamad pa akong bumangon. So, pinapakita ko lang sa inyo mga panalig na komportable naman. Nakatulog naman ako ng masarap. At yan ang itsura ko mga panalig. Pagkatapos kong maligo, pagkatapos kong mag-prepare ng mga gamit, okay naman, nakapahinga naman. At pagkatapos kong maligo ay kumain na din ako. Tingnan nyo, nag-refill yung mga pagkain. May mga sausages, may tapsilog, may kanin, may lugaw. Yun, nagchachampurado yung katabi ko. At yan nga ang kinuha ko mga panalig. Siomay, siopaw, sausage. Kumuha din ako ng cucumber juice. Yan ang aking kinain ng almusal. And finally mga panalig, pagkatapos ng almusal ay ready na ako para sa aking 7 AM flight pa Iloilo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama at salamat sa The Wings Transit Lounge. Yan nga pala mga kapanalig ang kanilang rate. Mag-book na lamang kayo online kung kailangan ninyo. Salamat po muli mga panalig, mag-iingat kayo lagi. God bless! Magandang araw mga panalig! First time nga pala naming nanood ng sine as a family at kita nyo naman ang kanilang mga ngiti. Alam nyo ba kung kailan huling nanood ng sine sina Don Felipe at Doña Erlinda? Kailan kayo huling nakapanood ng sine? Ano ga ang kudita? Anong kudita? Kudita? Anong taon ng kudita? Kailan kayo huling nanood ng sine? Tagal naman pala ako. Hindi ko pa uy. 19 ano? mga 1990 kayo. Pwede oh. O 1980. Dahil ako'y 1992 pinanganak Mga ito. Mga? 1982. 1982? 10 taon pa bago ako'y panganak? Mali. Ang tagal na. At dahil nga 1980s pa nang huling manood sina Don Felipe at Doña Erlinda, abay kami pumila na. Mabuti na lamang at may special lane para sa mga senior citizens. At yan nga ang aming pinanood mga panalig, The Kingdom. Kami ay 10 kaya yan ang aking pinili, yung 10 upuan dyan sa taas. Para kahit kami maingay, abay hindi kami pakinig. Nakakatuwa ang ticket mga panalig, napakahaba, 10 kasi yan. 8 na regular at may 2 pang senior, yan yung nasa unahan. At yun nga mga panalig, kita nyo naman pagkatapos ng sine, abay tuwang-tuwa ang mag-asawa, kasama ang aking kuya at ang aking mga pamangkin. Sulit lahat. Yun lamang po mga panalig, God bless! Magandang araw mga panalig! Samahan nyo nga pala ako sapagkat ngayon mag-unbox tayo ng ating in-order mula sa Aurum Patela, tindahan ng mga religious articles. So samahan nyo ako, let's go! Ang Aurum Patela nga pala mga panalig ay located sa Bulacan at since 2014 sila ay nag-o-offer na ng mga dekalidad pero murang mga religious articles. Kaya sa kanila talaga ako napabili. Kaka-canvas ko, nakita ko na yung kanilang store na talaga namang mura. Yan mga panalig, hulaan nyo kung ano yan. So hindi ko muna sasabihin. Kita nyo naman maganda yung packaging. Ay nakalagay na fragile para talagang ma-handle ng ayos ng ating mga delivery riders. Pag nakita nyo tong first item na ito, mahuhulaan nyo na yung pangalawa kasi magka-partner lagi sila. Yan, kita nyo na. Ang tawag natin dyan ay incense boat. Lalagyan ng insenso na ginagamit sa misa. So tamang-tama, bumili ako sa Roma nung kami ay nag-retreat. Pandagdag sa insenso para mas mabango yung ating pag-iinsenso sa misa. So alam nyo na kung ano to, kasi kung may incense boat, eh syempre may kapartner siyang censer o yung tinatawag nating thurible. At pag makita nyo to mga panalig ay napakaganda. No, simple lamang ito, mura lamang ito pero dekalidad. Alam nyo mga panalig, ma-share ko lamang
sa aking paghahanap ay talaga naman ako'y na-shock doon sa mga una kong natanong kasi medyo mahal pala ang Turibol. Ito namang sa Aurum patella ay mura lamang. 5 times less ang kanyang presyo. Kaya talaga sabi ko dito na, no? At maganda naman. Kita niyo mga panalig, gold plated 'yan at sigurado akong magtatagal ito. Sana naman magtagal sa ating mga seminarista. Yan, so papakita ko sa inyo mga panalig kung paano ito ginagamit. Yan. So itinataas yan, may cover dyan. Tapos dyan nyo sa loob, lalagyan nyo ng baga, ng charcoal, at dyan ilalagay yung insenso. Yan. Kita nyo mga panalig, meron siyang lalagyan kanya para mas tumagal ang kanyang buhay nitong ating Turibol. So sa palagi ko naman ay tatagal ito sa mga seminarista kasi maganda naman, quality. So naghahanap kayo mga panalig, hindi po ito sponsored. Baka naman Aurum patella. So gusto ko lang pong i-shout out kasi goods na goods ito. So naghahanap po kayo ng religious article, abay dito na kayo sa Aurum patella. Message nyo lang po ang kanilang Facebook page. So yun lamang po mga panalig. Maraming salamat po sa panood. Mag-iingat kayo lagi. God bless.